Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po. Maraming salamat po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to na magta-try tapusin mula part 1 hanggang final part. Final part na po to guys. Season 25 ng What is Written Truly Happened. Bali part 13B. Nilagyan ko po ng B kasi medyo hindi po kompleto yung nasabi ko dun sa 13A. 13B po ito. Part 13B, Season 25, WWTH. Guys, sana po talaga lahat ng parte makapagtawid po ako sa inyo ng maliit na motivation, ng maliit na booster na magpapatibay pa po ng faith ng bawat isa sa atin, sa ating Creator at sa kanyang bigatin saan. Amen to that guys. Sana po bawat araw ng buhay natin patuloy-tuloy tayong nararamdaman natin yung presence ng ating Panginoon, yung pagmamahal niya, yung pagliligtas niya, yung guidance niya, yung mga blessings niya. Sana po bawat isa sa atin patuloy-tuloy na maging thankful, na maging appreciative, na maging grateful sa kung anumang sitwasyon ng kanyang buhay. Kung sino man po sa atin yung may mga problema, yung may mabibigat na problema, mag-pray lang po tayo guys. Humingi po tayo ng saklolo sa ating Panginoon. Siya po magpapadala ng kinakailangan nating tulong on the spot. Basta time po tayo magpasalamat sa Kanya. Lagi po natin siyang isipin in as much as possible. Maging thankful po tayo kahit kapos tayo sa buhay. Kahit meron tayong karamdaman, maging thankful pa rin po tayo. Sana po guys sa aking kaliitan talagang nakakapagtawid ako ng maliit na life lesson and motivation sa bawat isa sa mga makakakita ng content ko na to. Pati po yung mga previous kong content. Thank you so much po sa inyong lahat. Bali POV ko na lang po ito. Bali karugtong lang po to ng 13A. Ginawa ko po itong 13B. Final na po to. Ang context po ng content ko na to ng season 25 halo-halo din po POV, life lesson, motivation, life coach, tsaka po it's all about po dun sa mga importanteng sequel ng 3 Days of Darkness na biblically written din po guys. Alam ko naman po na lahat tayo aware na lahat tayo nagbubuklat na talaga ng banal na love letter sa atin ng ating Panginoon. Lagi lang po nating hilingin sa Kanya, ihanda niya tayo sa pagpasok talaga nung climax ng tribulation. Pasensya na po kayo guys kasi talagang ewan ko po para po talagang nalulungkot ako. Para pong ang lungkot po nung pakiramdam ko habang ginagawa ko tong content na to. Pero pinipilit ko pa rin pong tapusin kasi alam ko po na may motivation talaga akong maihahatid. Kahit maliit lang pong motivation, kahit 0.1% lang po o 0.1% ng 100%, nakapagtawid ako sa kapwa-tao ko. Gusto ko po talagang kahit papano yung napanood ko na alam ko pong tama, na alam ko pong meron talagang motivation maitawid ko, masabi ko sa bawat content ko na ako po kahit papano guys, ito pera ano lang po. Kahit papano po piniprepared ko po ang sarili ko sa bawat araw na kung ako man kukunin ng ating Creator, kahit papano meron akong masasabing may maliit, may katiting akong motivation na naitawid ko sa aking kapwa-tao. Yung lesson ko sa buhay ko, kahit papano nasabi ko sa mga ginawa kong video, na kahit papano sino mang makakita may mangilan-ngilan na may kapulutan na lesson. Unang-una po yung pong 7 deadly sins, yung pong 5 importante na nagawa ko na rin pong life coach and motivation. Pasadahan nyo po yung profile ko. Thank you so much po sa lahat ng nakakakita ng profile ko. Maraming salamat po talaga sa ating Panginoon kasi niloloob pa po niyang makagawa ako ng part by part na ganitong content na kahit papano may mangilan-ngilan pong nanonood, may mangilan-ngilan pong nagpupuso. Thank you po sa inyong lahat. Guys, sana po talaga try nyo pong tapusin lahat ng part. Ang POV ko lang po dito sa ginawa kong content na to na bagong season, whatever reasons man po,
nagtataka man tayo, natatakot man tayo, kinakabahan man tayo, o wala man tayong pakialam. Sabi nga po nung mga magagandang content na nakita ko yung isa po sa magandang napanood ko don't be an apathy. Rather, be a sympathetic. Ibig sabihin guys wag po natin laging pananatilihin sa sarili nating wala tayong pakialam. Kasi ang bawat ginagawa po ng bawat isa sa atin, ng bawat bansa, siglo by siglo, bawat mamamayan ng bawat bansa ng mundong ito na ginawa ng ating Creator, lahat po tayo ay may pakialam sa isa't isa. Bawat ginagawa po ng isang human being sa bawat bansang ginagalawan niya, bawat isang human being na nilikha ng ating Creator, ay meron pong epekto sa bawat isa. Yan po ay facts na facts po yan. Scientifically speaking, biblically speaking, hypothetically speaking, lahat po yan ay may reasons. Lahat po ng ginagawa talaga ng bawat isa dito sa loob ng mundong ito ay meron po tayong connection sa isa't isa. Kaya paghandaan po talaga natin ang pagsalubong natin sa ating Panginoon, sa kanyang ultimate na pagbabalik. Sana po kung sino po yung medyo parang pakiramdam ng bawat isa sa atin medyo nasesegway tayo, medyo napapalayo tayo sa trajectory papunta sa lingap ng ating Panginoon, magbalik loob na po tayo. Huwag na po nating sayangin ng bawat segundo ng buhay natin, guys. Ang una-una po nating papakitaan ng kabutihan talaga yung malulugod po talaga ang nandun sa itaas. Kasi po, mahirap po yung parang puro na lang pansarili. Puro na lang sariling pakinabang, sariling paglago ng negosyo, pagdagdag ng kayamanan. Pangit po yun guys, yan po ay paks na paks. Kasi marami pong mga motivation nandun talaga sa love letter ng ating Creator na ipinahintulot niyang mapasulat. Kasi mismo nga po yung kanyang bigatin nagpakita ng pagpapakumbaba. Nagpakita ng talagang matinding humility na kahit siya ay anak ng nagmamay-ari ng lahat ng nasa langit at nasa lupa, pinakita niya pong example sa bawat tao na makakakita nung ginawa niya, na makakabasa nung ginawa niya. Pinakita niya pong lagi talaga tayong maging low profile. Lagi talaga tayong nandun sa grounded talaga tayo, nasa baba tayo. Kahit anong yaman pa natin, kahit anong talino pa natin, magpakita po tayo ng pagiging mababang loob. Kasi yan po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Tsaka yung pong hindi po natin alam guys kung ano yung ginawa nating pinakamalaking kabutihan o pinakamaliit na kabutihan, kung alin doon ang pipiliin ng ating Creator para tayo mapasama sa chosen Kasi sabi nga po, kahit anong laki ng ginawa mo, alam ng Diyos kung anong motivation mo. Kahit anong laki ng ginawa nating good deeds, nakabutihan sa ating kapwa-tao, sa ating pamilya o kahit kanino pa man, minsan po nai-invalid, minsan po mas kinakount pa ng Panginoon yung maliit na bagay na ginawa nating kabutihan sa kahit kaninong tao. Kasi ang Panginoon po itagos-tagusan ng tingin niya sa ating puso, sa ating kaluluwa, nakikita po ng Panginoon. Basta inisip na po natin yan, tas inilagay na natin sa puso natin, alam na po ng Panginoon kung anong motivation ng bawat isa sa atin. So guys, thank you so much po. Sana po talaga makapaghatid ako ng maliit na life lesson and motivation sa sino mang makakakita at magtatapos ng content ko na to. Season 25 po ng What is Written Truly Happened, final part 13B po. Sana po talaga try nyo pong umpisahan mula part 1. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sigad na po ang bahala sa inyong lahat. And always remember guys, be steadfast in your faith to our Creator, because our Creator is really watching each and every one of us. Amen. Thank you so much po. Love and light. Peace to all of us. And panatilihin po nating malapit tayo sa ating Creator. Lagi po tayo mag-pray araw-araw at maging thankful sa bawat blessing na binibigay sa bawat isa sa atin. Amen. God bless us all po. To God be the glory po. Thank you po for watching. Amen. Ingat po tayo.